Alright mga kausak, so today ay holiday at ngayon ay mahal na araw guys. So try nating magbiyahe kasi hindi ko alam kung uuwi ba ako or pupunta sa ate ko or bibiyahe. Kasi sayang naman yung biyahe kung malakas ngayon, no? So ngayon hindi ko mawari kasi nakikita ko sa mga page is mahina daw at walang booking. So siguro kanina maaga pa kasi yun. So try natin ngayon kung malakas ba. Ano, tayo lang kasi, wag kasi tayo magpapaniwala sa mga page guys. Uy, kalbo na nga pala ako ngayon guys, oh. Kasi sobrang init, tapos ang dami kong balakubak, kaya nagpakalbo ako. Tapos yung girlfriend ko galit na galit, mukha daw akong itlog. Nako. Alright, so ngayon mag-online na ako. So wag tayo magpapaniwala basta-basta sa mga page, sa mga post, kasi tayo mismo ang makakaalam niyan kung okay ba mamasada ngayon, okay ba magbiyahe ngayon or hindi, ano. So feeling ko naman ngayon Huwebes Santo ay nakauwi na yung mga madami nating mga Pilipino sa kanya-kanyang probinsya, no. So auto accept off, baka naka-on eh. So 11:45 ng tanghali. So kung hindi tayo magkaka-booking hanggang alauna siguro is pupunta tayo ng Tansa kasi dala ko na yung laptop ni ate. At kung may pasahero naman tayo, if ever na makapaghatid tayo ng malapit sa Tansa dun sa bahay ng ate ko, is dediretso tayo dun. Dun na tayo hanggang gabi. So bukas na lang ulit ako bibiyahe pagka ganun, no. Pero hanggat hindi tayo napapalapit dun, kung may pasahero, eh hindi tayo pupunta muna dun. Pero ngayong hapon or gabi talagang diretso ako doon guys. So yan, naka-online ko lang. Doon muna tayo syempre sa ating tambayan kasi mahirap dito. Nakahambalang tayo sa kalsada, no. Sobrang init. Grabe yung kotse natin. Tutok na naman sa araw kanina. So hanggang tanghali siyang nakabilad sa initan, no. Wala man akong magawa kasi wala namang bubong yung garahe ko dito. Ang meron lang dito ay gate. Tapos magandang bakod na safe ang ating sasakyan. Yun nga lang, wala siyang bubong. Pero much better na yan para sa mga nangungupahan kasi mostly sa mga nagpapaupa ay wala naman talagang garahe or motor lang ang pwedeng gumarahe. Kasi paupahan yan eh. Kumbaga madami silang unit dun eh. So napakaswerte natin at binigyan tayong pagkakataon na maggarahe na sasakyan dun. At hindi tayo siningilan ng parking fee. Kasi kung iba-ibang apartment yan, iba-ibang may-ari yan, kung sa iba isisingilan kanya ng parking fee at least 200 to 500 pesos siguro dagdag sa kada buwan. Syempre ang laking space na sasakupin niya, nandun yung motor natin, nandun yung kotse natin. So 'di ba, ang laki ng space na sasakupin niyan. 'Di bali kung motor lang kasi napapagbigyan niyan kahit sa gilid-gilid lang yan eh, okay lang. Pero kapag ka four wheels is yun, malaki na talagang espasyo ang kailangan. So feeling ko matumal ngayon pero tatry natin. Kung hindi naman tayo magkakabuking ngayon hanggang alauna siguro, diretso na tayo ng Tansa, Cavite. Alright mga kawasak, ngayon ay after 1 hour nagka-booking na tayo. Kaso nga lang is papunta lang to ng Robinson Dasmariñas. So bukas pa lang ang Robinson, no. So akala ko ang sarado din ang Robinson, yung pala SM lang. So siguro nga bukas to. Robinson Place. Ang init ngayon. So hindi ko alam kung makakarami ako kasi oras lang, So siguro after ko sa Robinson, balik na lang ako dito. At dito ulit tayo mag-aabang ng pasahero natin. So magkano lang to? 107, no? Ang pick up doon malapit sa apartment ko. So pabalik tayo ng konti. So sana makarami, no? Cash naman to, kaya pwede na. Kahit panggas lang, pupunta kasi ako ng Tansa mamaya. Kahit panggas lang yung maano natin makuha natin ngayon, no. 500 lang, pwede na yan pang gasolina. Mukha nga tayong itlog, no. Nakababa lang yung pasahero natin. Tawakin muna itong electric fan hanggat wala tayong pasahero. So ang plano ko ay bumalik ulit doon sa shop. Doon tayo mag-aabang kasi feeling ko naman ay hindi ganun ka dami yung pasahero ngayon. Kasi katulad nga, naisakay ko ay pauwi pa ng Batangas, no. Kaya balik na lang tayo doon para habang nag-aantay man tayo ay nakaano lang tayo doon. Nasa lilim lang tayo, ano. Hindi tayo kumukonsumo ng gasolina. But yung nakakapanibago yung buhok ko. Mukha talaga tayo itlog dito sa buhok natin. Pero mas komportable ako dito eh. O diba?
Swabe init ngayon. Pero sana magkaroon tayo ng madaming booking kasi hindi mo, ang daming saradong establishment Talagang nagninilay-nilay sila. So talaga pagka wala talaga tayong nakuhang pasahero, punta tayo ng Tansa. Okay, naisip ko umuwi ng Quezon Ganun lang yung kaibahan, Pagka may sarili ka sasakyan, guys, anytime, anywhere na pagdesisyonan mo kung saan ka pupunta is malaya ka at comfortable ka. I mean, convenient, kasi may sasakyan ka, basta may panggasolina ka, pwede kang pumunta basta-basta papunta doon. Di tulad kapag mamamasahe ka, talagang kailangan mo pang kailangan mong maggayak, kailangan pang maligo, magayos para fresh ka bumiyahe, tapos maglalakad ka pa papuntang sakayan, ng jeep or tricycle para makapunta ka sa terminal ng bus o kaya kung saan ka sasakay. Katulad dito, sasakay pa akong tricycle palabas ng highway kung ako'y magko-commute, tapos sa highway mag-aabang pa ako ng jeep papunta sa sakayan ng bus papuntang Lucena. So although wala naman ditong diretsyon Lucena sa Cavite, so ang pinaka the best dyan ay van o jeep, tricycle palabas, highway, jeep papuntang papuntang terminal ng van, tapos van papunta ng Turbina. Ayun, sa Turbina malaya na akong makasakay papunta ng Lucena. Tapos baba na tayo Candelaria. Ganon ka-hassle. Tapos magkano din yung magiging pasahero, ang magiging pamasahe mo pagpalagay mo na natin to 15 sa tricycle plus 13 sa jeep. Ang van natin ay 250 ata noon, plus bus natin ay palagay mo na 150. O diba 428. Pabalik pagdating pa doon mamamasahe pa ako ng 50 papasok mula doon sa Jollibee sa amin sa bayan hanggang sa bahay namin, plus 50. 478 guys, 478 pesos. Ita times 2 natin yan, times 2 kasi pabalik, 956 pesos guys. Pero kung magagas tayo guys, kasi subok ko na yan mula dito sa Cavite sa may Dasmariñas, is 800 swak na yan, malaki na yan, 800, siguro mga 700 yan kukonsumuhin. Wala ka ibang pupuntahan balikan ka lang ng Candelaria to Dasmariñas di mas magandang magkotse ka na. Kung may kotse ka, magagas ka lang naman tapos yung toll gate lang naman, pagpalagay mo ang toll gate ay 200 kasi mula dito sabi na parang ganun lang din, parang it's atay lang din. Kaso nga lang dito is ikaw yung magdadrive, yun yung hirap mo naman, mula dito ikaw yung magdadrive papunta ng Quezon Province. Tapos kung masiraan ka man, maplatan or something na mangyari sa sasakyan mo, is yun nga lang ang downside kapag may sarili kang sasakyan, nadadalhin pa uwi ng probinsya. Pero kapag commute ka naman, syempre ang hirap mo yung pagta-transfer, pag-aantay, tapos sobrang init, mamaya umulan pa, diba? Yun yung hirap, transfer, mag-antay, tapos napakainit. Kapag may sarili ka sasakyan, maggagas ka lang, goods to go na yan. Good to go na yan. Pagka may gasolina ka, sige, punta ka na kung saan mo gusto pumunta. Kasi itong Mirage naman natin ay talagang kung sa patipid lang gas, 101% ako dito kaysa sa Vios. Although matipid din ang Vios, pero hindi hamak na mas matipid to. Kasi tingnan mo naman yung makina nito, 3-cylinder lang. Tapos solo ka pang sakay, yun. Napakatipid niyan guys. So guys, paisa-isa yung pasahero natin ngayon, Paisa-isa ang ating pasahero. So meron na naman tayong panibago guys. Papunta namang Metro Gate. Malapit lang din yun sa sa SM Robinson. Robinson pala. So guys, pick upin ko lang to kasi 400 meters away lang. Let's go. Second passenger. Ayun mga kawasak, naka-grab pay na si madam. Tapos binigyan pa tayo ng 30 pesos. Tip daw niya. Thank you po. Partida, wala pang imikan yung guys. Hindi pa kami nag-uusap sa loob doon. Hindi ko pa siya nakikwentuhan ng mga nakakaawang story ng buhay ko. Kaya mga kawasak, hindi ko alam, parang gusto ko na dumiretso ng Tansa ngayon. Pero piling ko may mga booking pa hanggang mamaya sayang naman kasi. Nakakamagkano pa lang tayo, 200 pa lang 235. Pwede na siguro yun pang gasolina para makalibre lang tayo sa gas. So sige, diretso na tayo ng Tansa guys, sa ate ko. Ay hindi, sayang yung biyahe. Sayang yung biyahe natin. So let me try. Pag-iisipan ko hanggang labasan kung diretso na ba ako or hindi. Putang ina, yun ang kinakatakot ko, naligaw na tayo guys. Okay, diretso kanan.
Yun ang hirap sa subdivision eh. Hindi mo alam kung saan ka ba lalabas. Di mo alam kung saan papasok. Lalo kung mga 1 kilometer mahigit yung pasok. Tapos pasikot-sikot, talagang bubuksan mo yung mapa mo eh. Bubukas ka talaga ng map para makita mo kung paano ka lalabas. So guys, ngayon nasa may Governor's Drive na ako, ay napagdesisyonan ko na dumiretso na ng Tansa. Ay nako, kasi parang ang tumal naman yun eh, no? Parang ang tamlay ba? Hindi naman sa matumal, kasi everyday naman na matumal. Ganyan lang din naman palagi yung ating kita everyday, no? Pero guys, iba yung tumal ngayon. Kumbaga matumal na, malungkot pa kasi kakunti yung tao. Halos lahat nasa bakasyon, nasa probinsya nila, 'di ba? Kaya nakakalungkot, parang ang tamlay ng buhay, ang tamlay ng biyahe. Kasi kakunti lang yung nakikita mong tao, kakunti lang yung sasakyan. Although masarap bumiyahe kasi walang traffic, pero nakakalungkot eh, kasi kakunti nga lang yung nakikita mo. Hay nako buhay. So magkwentuhan na lang tayo ngayon. So sa mga nanonood ngayon, wala kayong mapupulot ditong idea or sa pag-grab. So sa buhay-buhay lang natin yan, no? So kwentuhan na lang tayo dito. So syempre, hindi ko naman kayo matatanong ngayon kasi hindi naman kayo makakasagot. And ngayon, guys, parang sa pagtanda, kumbaga sa pagtanda natin, parang yung age lang talaga yung tumatanda. Parang kasi dati yung tingin ko sa mga 25 years old, 30 years old, ganyan. Ako, ilang taon na ako? 27. So kung bata ang titingin sa akin, matanda na talaga ako. Pero sa may katawan na, as for me na 27 years old, no, so titingnan ako ng bata, isang tanda ko na, ang matured ko na, no. Pero sa kasalukuyan, para sa akin, no, kumbaga edad lang yung tumatanda. So yung utak natin, no, nagmamatured, pero nandun pa din yung medyo may pagkaisip bata. Yung dati mong pag-iisip ganun pa rin, na medyo nagmatured lang. Kumbaga hindi nababago, hindi ka nababago, hindi ka nagbabago, tapos dumadagdag lang yung mga experience mo, yung ganun. So as for me na 27 years old, parang hindi ko feel na ganun na ako katanda, ganun na edad ko na dapat kakasali na ako, dapat may pamilya na ako, mga ganun, dapat ganito na ako, may stable akong pamumuhay. Pero hindi. Depende yan sa kapalaran mo, depende yan sa manobela mo kung paano mo idadrive yung sarili mo papunta sa buhay na gusto mo. Diba? Katulad ko, okay na ako nun as OFW, kasi dito talaga sa Pilipinas nun is talagang hindi naman talaga sapat yung kinikita ko before ako umalis. Kaya nagdesisyon ako mga ibang bansa. Yun nga lang, nalungkot ako sa ibang bansa, kaya tinapos ko lang yung kontrata ko at nag-umpisa ulit dito sa Pilipinas. Kasi malay mo naman, no, diba, swertehin dito sa Pilipinas, kumbaga mag-click yung mga ginagawa ko, diba? So hindi naman pala ganun kadali, no? Ang hirap ng buhay, ang hirap mamuhay dito sa Pilipinas, lalo kung galing ka na sa taas tapos bigla kang bababa, so ang hirap bumangon ulit, ang hirap magsimula ulit, no? Kaya ngayon ay napagdesisyonan ko na mga ibang bansa ulit, kasi ang dami din namang OFW na mga tatay lang yung umaalis, lalaki lang, ganun. So gusto ko na ding magpamilya, kaso nga lang natatakot pa ako ngayon kasi nga ang dami kong bayarin ngayon. Syempre hindi naman talaga pag nagpamilya ka is magiging normal ang lahat, magiging smooth ang lahat. Nandyan yung pwedeng, kunyari kung magkaanak ka, karoon ka ng anak, kumbaga nabuntis na yung partner mo or asawa mo, so hindi naman 100% na magiging smooth lahat. Kumbaga manganganak ng normal, mamumuhay ng normal. What if, wag naman sana, no? What if kung magkakomplikasyon? What if kung maging premature, mapalabas ang maaga, 'di ba? Saan ka hahagilap ng kung hindi ka naman ready? Saan ka hahagilap ng pampa-hospital niyan? Paano kung cesarean? Ang alam mo normal, tapos biglang nagsisaryan. So saan ka hagilap niyan, guys? So yung mga tropa ko kasi sinasabi nila sa akin, mag-anak ka na, mag-asawa ka na. Kasi doon din naman ang punta niyan eh. Alam ko naman doon din yung punta. Kaso nga lang, ayoko pa sa ngayon. Kasi sasabihin nila sa akin na okay lang yan, lahat ng yan is nagagawa ng paraan pag nandyan na. Oo, alam ko yan, nagagawa nga ng paraan pag nandyan na. Pero kung iisipin mo ang hirap naman sa piling na kumbaga kailangan mo ng pampagamot, kumbaga hindi naging normal ang lahat, no? Kailangan mo ng pera na pampa-hospital, na kunyari na cesarean, alam mo normal tapos naging cesarean.
So saan ka hagilap? So hindi naman 5,000 yung pampaano eh. Kung 5,000, ang dali niyan eh. Pwede ako magbenta ng kahit anong bagay na bagsak presyo sa 5,000. Madaming papatos niyan. Pagpalagay mo ng camera ko, benta ko ng 5,000 yung drone ko, madaming bibili niyan. 'Di ba kayang-kaya eh 100,000 yan. So hindi pa ako ganong kahanda. Kumbaga wala din naman akong ganong ka-stable na income ngayon. Kaya ayoko din naman mangamuhala dito sa Pilipinas kasi sayang yung sayang yung panahon na itatrabaho mo doon kaysa humanap ka ng mas magandang pagkakakitaan na mas malaki yung sahod. Kesa naman magtrabaho ka doon na ganun lang yung sahod, pwede ka naman magtrabaho doon na mas malaki yung sahod, as in times 5, times 10 yung sahod, guys. So yun lang. So as for me, sa pagiging mature, ang hirap ng sa pagiging adult, sa pagtanda, ang hirap ng harapin ang realidad na kailangan mo talagang gumalaw. Hindi ka pwedeng tumigil na. Partida, wala pa akong anak niyan, guys. Lalo na kung may anak ako, siguro talagang hindi na ako mapapahinga niyan kung nandito sa Pilipinas. So kaya ako naman nasasabi, lagi ko naman ko-compare Pilipinas sa abroad kasi galing na akong abroad. Ang hirap talaga dito, 'di ba? Madami nang nag-failed no OFW na umuwi ng Pilipinas na dito ulit mag-uumpisa. Madami na. Madami na akong kakilala na nagbalik na ulit ng Japan, nagbalik na ulit ng bansang pinagmulan nila para dun magtrabaho ulit kaysa nga naman dito. Kasi yung isa kong tropa, agriculture yun, may sariling farm, may mga baka siya, may mga kambing, may mga baboy na inaalagaan, may mga inahin, tapos may mga patiner din na baboy, tapos may manok na Tagalog, mga pambenta lahat yun, guys. So nagdesisyon pa din siyang umalis. Sabi ko, bakit? Akala ko okay ka na dito. Sabi, hindi pre, ang hirap din talaga kumita dito. Ang hirap talagang yung pagod mo hindi worth it, 'di ba? So yan lang mga kawasak. So kaya naman ako mabalik doon sa Japan is much better life. Kung magkapamilya man ako, kaya ko nang suportahan financially, 'di ba? Kahit hindi na ako maging ka-close ng anak ko, okay lang sa akin basta yung nanay niya kasama niya. Diba? Gusto ko nanay niya, kung magkakaanak ako, nanay na magiging anak ko yung maggagabay sa kanya sa paglaki. Pero may plano din ako na kung magkakataon naman is dalhin sila, kung magkakaanak ako, dadalhin ko sila kung nasa ang bansa ako, guys. So ganun lang. Yun lang yung plano ko ha, pero wala pa yung kasiguraduhan. Yun lang yung gusto ko mangyari. Pero yung Japan naman is hindi naman for life sa akin yun. I mean, hindi pang habang buhay. Mas gusto ko talaga sa English country like Canada or New Zealand, ganyan. Australia siguro. Hindi, Canada yung number 1 sa akin, kaso nga lang sa dami ko in-applyan, 5 years yung hinahanap nila experience sa akin. So wala akong mapakita. So bahala na kung saan ako dali ng panahon, basta ako ayoko ng ganitong buhay. So 'di ba? Nasa akin, nasa inyo ang desisyon ng buhay nyo kung saan kayo pupunta. Kung ang buhay na gusto nyo doon lang, doon ka lang dadalhin ng buhay mo. Oo. 'Di ba? Sino ba yung vlogger na nagsabi noon? Kung nasaan ka ngayon is kasalanan mo 'yan. Kung nasa magandang pamumuhay, kasalanan mo 'yan kasi ikaw yung gumagawa ng buhay mo. Kung nasa pangit kang sitwasyon ng buhay is kasalanan mo 'yan. Kasi lahat tayo ay nasa atin talaga ang desisyon kung saan tayo pupunta, sa ikakabuti ba natin, ikakaganda ba natin, or okay na tayo sa ganito. Alam mo yung payo ko lang, guys. 'Di ba sinasabi ng iba na dapat matuto ka makontento? No. Ako kasi yung taong hindi maalam makontento, 'di ba? May trabaho na ako dito, iniwan ko ang liit ng sahod. Kilala mo ba ako kasi mas gusto ko yung sarili ko yung gagawa ng kita. Kung masipag ako, di mas madami yung kita. So hindi din nag-click kasi hindi ako nakontento. Pag umuulan, wala akong biyahe. Pag sobrang init, sobrang pagod naman ang pagbibiyahe ko kasi nakamotor lang ako. So hanap ako ng ibang way. Nagbalik ako sa vlogging, so hindi ko consistent na kita. Sabi ko, paano pa kaya? Yun, huli ko dito, Grab. Sabi, pag di naging okay to, alis na ako ng Pilipinas ulit. So yun, hindi nga nagkaigi ulit. So although okay naman yung kitaan, pero yung pagod mo sobra-sobra talaga. I mean, everyday ka din na nasa delikado yung buhay mo kasi nasa lansangan ka. Anytime pwede may mangyari sa'yo, diba? Tapos yung pagod, sobra. Gising ka ng maaga, tapos makaka-stress magantay ng pasahero. Di ko alam kung maarte lang ako, guys ha. Baka i-bash nyo ako, pero bahala na kayo. Ito lang yung kwento ng buhay ko. Ay, naging kwento na ng buhay ko, no? Hindi ako nakontento. So magkano lang ba yung kinikita ko dito? Kita nyo naman sa mga vlog natin. Pag naka 1.5 tayo, 2,000, umuwi na tayo. Minsan niya 1,000 lang
Eh ngayon nga, 200 pa lang kita natin, paalis na tayo eh, no? Kasi depende, kasi kung tayo pasahero, hindi naman ako tatama rin. So ngayon lang is holiday, kakunti yung pasahero, kaya punta na lang muna tayo sa kapatid ko. Kasi uwi din naman ako Quezon sa isang araw, hindi na ako makakapunta sa kanya. Siguro next month na ulit, Mayo na ulit ang punta ko. So yun, ang akin lang ay sa mga nanonood na gusto gumanda yung buhay is, sabi nga ni Neneng B is galaw-galaw din, ano. So nasa inyo talaga ang decision. Hindi ko naman sinabi na abroad ang solusyon sa crisis natin sa financial dito sa Pilipinas. Madaming way dyan. Kumbaga lumabas ka lang sa comfort zone mo. Kaya ako kasi lumabas na ako sa comfort zone ko, which is sa family ko. Kasi komportable ako doon eh, wala ako ibang iisipin kundi sarili ko lang, or yung pang araw-araw ko lang na pangangailangan ng aasikasuhin ko. Pagkain, walang problema. Internet, tubig, kuryente, bahay, natitirahan, walang problema. Nandun ako sa magulang ko eh. Pero lumabas ako, mas pinili ko pa rin humiwalay sa magulang ko para mas matuto ako. Unang-una yon. Tapos para mas matuto, tsaka para maging independent, na hindi naman talaga habang buhay nandyan yung parents ko para sa akin, ano, and matuto lang ako sa buhay kung paano mag-isa, at sooner or later magkakaroon din ako ng sarili kong pamilya na ako na mismo mag-handle ng lahat. Kumbaga yung sitwasyon nila ngayon, sooner or later nandun na din ako. Kaya much better, hindi naman nila ako tinaboy, you know? Much better na lumayo na din ako para matuto akong gumawa ng sarili kong buhay. Although kaya ko na naman, pero iba talaga yung galawan dito sa Pilipinas. So guys, may checkpoint. So di ko lang paparahin tayo, pero sana naman hindi. Pero wala naman tayong problema, ano. Yes sir. Magandang tanghali sir. Magandang Kung may tanghali checkpoint po. May license po kayo sir? Meron po. Pasili po na license po. Ito sir, Pangalan niyo sir? Jerry Manalo Lina. 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 Sige po sir. Okay na po. Thank you po. Vlogger kayo sir, vlogger. Minsan, Ha? minsan. Okay, nakita yung sticker mo eh. Sir, baka gusto nyo. Sige po. Thank you po. Thank you sir, vlogger. Vlogger daw. Nakita yung sticker natin sa sasakyan guys. Pero pa natira isa, oh, di ba? Tapos may camera pa tayo dito. Buti hindi nakita eh, no? So binigyan ko na lang. Nakakahiya. Buti naka-shades tayo at mukha tayong itlog ngayon, no? So tika, yung license ba na ibalik? Ayun, andito. Kung vlogger daw ako. Alright guys, so yun lang, ano, yun lang yung payo ko sa inyo. So nasa inyong pagmamaneho ang tatahakin yung buhay. So yun lang ang para sa akin. Yan guys, sa lahat, sa araw-araw na bumabiyahe, ride safe always sa inyong lahat. And ngayon sa sobrang init, laging magbao ng mahabang pasensya at malamig na tubig sa biyahe guys. So yun lang, peace out sa inyong lahat.